Live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. All right. Hello, sound check. Magandang tanghali po sa ating lahat. A blessed noon time to all of us. Magandang tanghali, north, south, east, and west corners. And to our viewers nationwide and worldwide. And to all the fathers out there, join us sa ating Usapang Lalaki muli na talakayan dito sa ating Baptist Lunch Friday episode para sa mga fathers. And the Friday episode natin ito. And I believe that this will be a great blessing to us. Medyo na late lamang po tayo sa kadahilanan na may issue yung internet connection doon sa ating mga studio. Kaya medyo naglipat tayo dito kahit papano. Kaya nakita nyo naman kanina sa IP ay ganoon din. Well anyways, tuloy-tuloy pa rin tayo. For a few minutes, magsasama-sama tayo dito. Hindi pwede na mawalan tayo ng programa na magpapalakas sa ating mga kalalakihan, lalo na sa ating mga katatayan at mga asawa lalaki. Magandang tanghali muli sa inyo lahat. Daniel, Isaac, and of course to my wife. Hello babe. Shout out sa inyo lahat dyan. Sir Rudy. Amen. Isang mapagpalang tanghali po sa atin lahat, sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin, sa iba't ibang probinsya at iba't ibang lugar na sumusunod sa atin at nakatutok para manood sa programang ito. Ay wag po kayong aalis at tiyak na may pagpapala po na merong hinanda para sa inyo upang tanggapin at ikatibay ng ating leadership, lalong-lalo na sa lahat ng mga tatay na nandyan. Amen. At syempre sa aming area, sa Makati Central Family, magandang tanghali. At unang-una na kay Brother Joji. Pakalakas ka, Brother Joji. At kailangan mo yan. Amen. Magandang tanghali din sa lahat ng mga followers ng South Border Family. Magandang tanghali sa inyo. Let's keep on tuning in sa programa na ito. And again, do not forget to send your pictures that you're watching our program. This will always be a great blessing. That will always be a great blessing sa ating pong mga katatayan. Alright, so again, Sir Rudy, balik tayo going to straight to our topic. We are talking about yung pinag-uusapan natin is the fatherly influence. Yes, sir. We have to strive in excellence. Strive for excellence when it comes to the influence ng isang tatay. Yes, sir. Napag-uusapan natin kung gaano kahalaga ito. Napag-uusapan natin dito kung ano yung pwedeng maitulong nito sa kinabukasan ng ating pamilya, lalong-lalo na sa ating pong mga anak. Because alam nyo, Sir Rudy, sa panahon ngayon, talagang tinatanggal ng dyablo ang impluensya ng fathers sa loob ng tahanan. Kasi sabi ko nga, nagiging passive ang mga katatayan sa mundo in a way that they're just letting their children choose what they want to do in their life. You see, kumbaga nangyayari is sideline na lang yung mga tatay ngayon. Hindi na sila yung frontliner ng anak nila. That's right. I'm talking about those Sir Rudy sa mga katatayan na wala pa namang pamilya yung kanilang anak. Oo. Yan yung pinakamatindi. Ang pinaka-nakakalungkot kasi yung wala pang pamilya, yung anak mo, pinagdidesisyon mo ng sarili. Sabi nga Sir Rudy, ito, ang point nila is this. Ang point ng mundo, this is the world's view. Ang point ng mundo, Sir Rudy, ay para matuto na siyang gumawa ng desisyon para sa sarili niya. Ano masasabi mo dyan, Sir Rudy? Palagay mo sa ganyan. Yung bagay na yon ay hindi dapat. Kasi kung mahirap umasta ng isang tatay, kung hindi ka pa naman talaga tatay. Yun. Kasi merong something sa puso ng isang tatay na inilagay ng Diyos na wala pa sa isang nagmumukhang tatay lang o nagkukunwaring tatay. Yeah. Merong ganun eh. Hindi mo mararamdaman ang totoong feelings at talagang kalagayan ng isang tatay kung hindi ka pa tatay. Hindi mangyayari yon. Kasi yung palang responsibility na nasa balikat ng isang tatay, ay wala pa yan, wala pa. Yeah. Hindi mo pa mararanasan na ikaw na bata na mag-aakala na okay ka at para matuto ka. No. Malabo. Kasi kaya ganun napapansin mo ganyan. Actually, sabi nga ng mga makikita mo yun, lalo na sa mga sikat na actors, mga kilalang TV personalities, mga social media influencers, lagi ganyan ang buong bibig nila. Because para matuto sila na hindi sila, kumbaga ang dating sa kanila ng pinangungunahan, ang mga anak ay nagdidikta ka sa kagustuhan ng iyong anak. Yan ang akala nila. Yeah. Yan ang akala nila. Kaya nga hindi nila naiintindihan. Doon pa lang
hindi na nila mauunawaan kasi wala pa sila sa estado na yon. Yun. At yun ang mahirap Tsaka doon. lalo na pagdating sa buhay, di ba? Yeah, oo. Kaya nga sabi ko, naalala ko yung isang sikat na ito, bakit? Ito, nasa social media naman, kaya I don't think it's a problem na sasabihin ko yung pangalan. Katulad nung paborito natin, yung PBA player, Oo, no? yun. Benji, Ano ko yun nakita mo yun? Benji Paras. Napanood ko yun. Yan, oo, yan. Napanood ko Yan, yan. isa sa mga sinabi niya is that ako naman sa pagkakakilala ko naman, sabi niya sa anak niya, pagkakakilala niya daw sa anak niya, Oo. wala daw siyang hindi sineryosong relasyon. Oo. After ng ilang relasyon yun. Oo. Yun ang akala niya. Kasi yun ang definition nila eh. Yeah, yun ang sinasabi. Ngayon, kaya sabi niya, ako naman, pinagkakatiwalaan ko siya dyan kung ano yung masaya, kung saan naman siya masaya, wala naman masaya, sinusuportahan ko siya. Yan, So, yun ang sabi ganun niya. ang point ng leadership ngayon. Oo. In fact, I Maraming cannot gumagaya anymore call it leadership. It's because of the reason na influence. Pero alam mo, Sir Rudy, isa lang nakita ko dyan, Sir Rudy, na sa sistema ng mundo, na dapat pagkaingatan din natin mga fathers na baka nasa loob ng tahanan natin yan na hindi natin namamalayan. You see, alam mo, Sir Rudy, ito minsan. Minsan kasi kaya may ganun na mga katatayan na kaisipan sa loob sa mundo, dito sa bansa natin, particularly sa sistema ng mundo. Kasi kaya may ganung kaisipan, it's because of the reason na natatakot, may fear somehow and may guilt somehow yung mga fathers pag ibinalik sa kanila yung kasalanan na nasumpungan sa kanila ng kanilang mga anak. Kaya ngayon, yun ang nagiging defense mechanism para hindi ibalik sa kanila yung kasalanan na kanilang nagawa. Kasi saksi yung mga anak, lalo na kung broken family. Oh, di ba? Katulad doon sa pinag-uusapan natin. Hindi lang naman siya yun. Marami pang ibang celebrity. Kaya ganun na. It's because of the reason na alam nilang may pinagdaanan silang kasalanan at naulit-ulit na kasalanan na nasumpungan ng kanilang mga anak. Kaya ngayon, ang ginagawa nila is that para hindi ibalik sa kanila ng anak nila, siyempre, hindi nila matanggap na hindi kaya nila sabihin na ayaw nilang masabihan sila, anak, wow, Mr. Perfect ka. Oh, yan. So, ibig sabihin, Coming to you. yeah. Coming from you pa yung advice pa. O, di ba? Yun ang sinasabi ko. Yun ang nakakalungkot. Which is, we are blessed fathers. It's because of the reason na may simbahan tayo, na tinuturuan tayo how to deal with that at paano mo ipaliwanag kung sakali man na may nasumpungan sila ng iyong kasalanan na wala ka pa sa loob ng simbahan. Yan. Yon. Kaya ko sinasabi ito, Sir Rudy, it's because for us to get away from the excuse. Yeah. Proverbs 22:6 is very important. Yes. Train up a child in the way he should go. Yeah. You see, fathers, Ephesians chapter 6, verse number 4, fathers, provoke not your children to wrath, but That's bring right. them up in the nurture and admonition of the Lord. Going back to the Old Testament in Deuteronomy chapter 6, maliwanag yung sinasabi niya. sir. When thou sittest, when thou liest down, Yan. when thou walkest, standing up, o Yan. di ba? Lahat. Lahat So, nandun. makikita nyo, tinatanggal ng Biblia yung excuse, tinatanggal ng Diyos yung excuse para hindi tayo makapag-influence sa ating pong mga anak. Yan. You see, so tinatanggal yan. Kaya nga, if the influence, we're talking about here the most important influence, lalong-lalo Yes, na. We sir. are talking about the spiritual here. Because lahat naman ng sinasabi na yun, pangunahin doon ay spiritual, and second is the life per se. Yan. You see, na kaya ko sinasabi yan, Sir Rudy, it's because of the reason na para tinatanggal talaga ng Panginoon. Kumbaga, tinutulungan niya tayo na mawala sa atin yung excuses not to set the right influence for our family. Yes. Di ba? Yes, sir. Napakaganda nun. Yes, Kasi sir. makikita mo, kaya nga sinasabi ko, it's really a great blessing that we have a church that helps us that helps us and boost our morale to Yeah. perform the biblical leadership. Yes, sir. You see, maliwanag yan, sis. Kaya nga makikita natin, mga kapatid, maaaring sabihin na natin na there are words na pag nag-preach si pastor na talagang it might hurt us and they really affect our ego, but talaga kasi, yun naman kasi talagang tatamaan eh. At saka kailangan natin yun. Actually, yun yung bagay kaya tayo may pastor. Yeah. Dahil nakikita niya yung bagay na kailangan natin. Yeah. At kung prinsipyo sa labas, kung katulad niya, mga celebrities ang kukunin natin, wala ka naman talagang makikita doon na prinsipyo na kinuha nila sa Biblia. Talagang worldly, talagang kaisipan lamang ng tao na kung ano yung saan sila masaya, doon sila. Yeah, totoo yan. Wala kang prinsipyo makikita mabibitawan doon.
Yeah. At yan ang nakakalungkot. By the way, binabati ko mo lang Pastor Mm. Hill, magandang tanghali po sa inyo. Yeah. Na kaya ko sinasabi yan, Sir Rudy, it's because of the reason na eto nakakalungkot lang kasi gusto ko i-extend ito sa ating mga fathers, no. It should be alarming. Dapat maging conscious tayo sa estado ng ating pong mga anak. Yeah. Pag nawawala na ang kanilang panlasa sa gawain ng Panginoon. Yun, dapat. Because dalawa lang naman po yan para sa mga fathers natin yan. Dalawa lang lagi yan. It's either they have a taste in the Lord or they have a taste in the world. Yan, You see? yan. It's either they are more inviting para sa kanila, more inviting ang mundo or more inviting ang gawain ng Diyos. Yan. You see? Yan. Now, and we really have to pay attention doon sa part na kung saan makikita mo na dalabang, teka lang, kailangan mong timbangin. You see? And it should be alarming to us fathers kung makikita natin na may pakonti-konti nang nakakain sa kanila yung mundo. Kasi Yan. konti-konti lang yan Hindi naman totally. Una, syempre, masaya tayo pagka nagkatrabaho. Business na Totoo si yan, totoo Simon. yan. Masaya Hindi ba ka nga kapag ayaw? ka nakapagtrabaho na yung anak mo. Oo. Masaya ka pag napagtapos mo na yung anak mo. Totoo Masaya yan. ka sa mga ganyang bagay, fathers. But the question is, gaano ka kaya kasaya sa kalagayang spiritual ng anak mo ngayon? Yun. Na nakakapagtrabaho na, nagagampanan pa nila yung spiritual na gawain na ipinagkatiwala din Kung sa sana kanila. ganyan, Sir Rudy. Yun sana. Yan sana yung ini-aim natin, Sir Oo. Rudy. Na dyan natin madala yung atin pong mga anak. Yeah. You see, kasi it should be alarming to us pag nakita na natin sa anak natin na okay na lang sa kanila na ang kanilang buhay Kristiyano ay parang traditional na lang. Papasok na lang sa simbahan, lalabas simbahan. Wala nang ibang activity. Hindi, ilang beses mo, eto sabi ko nga bigyan ko kayo ng one of the most important tip na dapat yung bantayan para kayo ay maging conscious, maging aware kayo at maging para malaman nyo kung alarming situation na yung nangyayari sa anak ninyo. Okay, paano yun? Ano yan? Bigyan ko kayo pinakauna. Pag seldom nyo na makita nagbukas ng Biblia ang anak nyo sa loob ng tahanan. Yan. Pag ang pinakabukas na lang ng Biblia nyo ay sa loob na lang ng simbahan at wala nang bukas sa loob ng inyong tahanan, Delikado yan. sinasabi ko sa inyo, alarming na po yan. I'm telling you, red alert na yan. At Kumbaga sa level warning, hindi lang yan orange or water rainfall. abay, totoo. You see? Abay, Mabigat, delikado na yan. napakadelikado Bagyo na yan. Sa madulang, bagyo na yan. Super typhoon. Bagyo na yan. At yung ba yung sinasabi natin na ipagkakatiwala natin, tatay, yung ating responsibility para ma-practice nila yung tinatawag na leadership? Diyan ba natin ipagkakatiwala sa ating anak yung malaking bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon para lamang ma-practice nila yung leadership habang wala pa silang pamilya? Aba, nagkakamali tayo dyan. Kaya nga sinasabi ko na kung wala pa sila sa sitwasyon ng pagiging tatay, ay malabo pa nilang maintindihan ang ugali o yung isang pagiging tatay. In fact, hindi pa nga nila nagagampanan yung pagiging anak nila Kung hindi nila magampanan ng mabuti ang pagiging anak nila, ay malabo pa nilang maintindihan at magampanan yung responsibility na meron tayo. Kaya hindi talaga natin pwedeng ipagkatiwala sa kanila. At lalong hindi rin natin pwedeng ibigay din sa ating asawa sapagkat mahina nga, weaker vessel nga yung ating asawa. Kaya nga pinakamaganda, i-take talaga natin yung responsibility ito sapagkat ito na may inata sa atin. Yeah. Tsaka the responsibility sa Rudy sa atin kasi talaga. Totoo yun. And it's really, sabi ko nga, it's really alarming kapag ka dumating ka na doon sa point na, yun na nga lang sabi ko, fathers, ano kaya ang ginagawa natin? Ako, my wife is a witness, God is a witness, my wife is a witness, si Ma'am Yang nag-witness dyan. May tasking, hindi ako lalabas ng bahay na wala akong tasking na iniiwan. May mga times na nakakalimutan ko, pero lagi ko sinasabi, same task. Yes. Hindi ko na dinidetalye. You see, may time na gagawin ko, okay, ito yung gagawin nyo ngayon na pak. And then kinabukasan, same task. Kasi same day lang Yes, sir. You say, kumbaga, same routine lang sa araw So sabi ko, same task na. Kung ano yung pinag-usapan nating goal, yun lang. Yan, pare. You see? So,
In other words, pagka nakita ko na meron doon na hindi sila nagawa, alarming kagad sa akin yun. Yes. Lalong-lalo na pagdating sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Yes, that's Ito right. pa nga, lagi ko sinasabi yan. Ito pa, when it comes to sa secular studies nila ngayon, si Daniel, si Isaac, sinasabi ko sa kanila, pinapaliwanag ko sa kanila, may goal sila na siniset. Pero may sarili kaming goal sa loob ng tahanan para sa pag-aaral nila na hindi yun yung goal na pwede nilang iset sa loob ng eskwelahan, sa loob ng classroom. Yes. So, ibig ko sabihin, mas higher yung ginugol namin sa bahay na gagawin nila para sa pag-aaral kaysa sa ginugol nila. Yes. Pero sabi ko nga sa Rudin, natutuwa sila mag-report sa akin doon. Oo. Pero pag nakita ko na sa loob ng isang araw, wala silang basa ng salita ng Diyos, sabi ko sa kanila, may nakakalimutan kayong napaka-importante. Yun. Yun yung pagbabasa ng sabi ko sarili ko, teka lang, ako personal ko talaga yan, chine-check sa sarili ko. There are times talaga, admittedly, nakakalimutan ko yung check yan. You see, there are times, pero sabi ko nga, kasi minsan, syempre, pagka nagawa nila, nasunod naman nila yung plano namin na goal, binibigyan ko sa numbers, okay, sige, relax muna kayo dyan. Okay, ito yung gawin nyo, maglaro muna kayo dyan, ganyan. Pero minsan na napansin ko, mukhang natapos yung araw na hindi ko sila nasabihan, na-check sa pagbabasa ng salita ng Diyos. So you see, those kind of things, yung sinishare po namin sa inyo na nangyayari sa akin, alarming na yun. Yes. It's a red alert sa akin. Alarming sa kalagayan ko yun. Bata Bilang pa yan, tatay, hindi lang sa bata, Oo. sa akin muna. Na hindi ko na-check yun sa loob ng isang araw, alarming sa akin yun. Because baka makasanayan ko yun na Yun. later on, ako kita nyo mga kapatid, na chine-check natin dito, ang chine-check ko yung sarili ko, hindi agad yung anak ko. Yes. You see, sinasabi ko kaagad sa, alarming sa kalagayan ko yun na, teka lang, lumipas yung isang araw, hindi ako nag-check kung nakipag-usap sila sa Diyos. Oo. Kung nagkaroon sila ng panahon sa Diyos. See, bakit? Ako yung dapat na mauna doon? Because pag na-guilty ako, yun ang sinasabi ko. Yun. Pag nakasanayan ko yun, Oo. darating sa punto malalaki na yung mga anak ko, hindi ko na pinakikialam yung spiritual nilang buhay. Ay, nako. Delikado. At mas natuon pa ako sa pagpakialam ng kanilang sekular na buhay. Yun. You see, sabi ko nga sa academy, last Thursday, nag-devotion ako sa academy. Sabi ko nga sa kanila, marami napagtapos ng academy. You see, Yan. marami nakapagtapos ng academy pero hindi sila faithful sa Diyos. Yun. You see, anong pinupunto ko doon? Ibig ko sabihin, malid ko yung aking mga anak na makapagtapos secularly without living spiritually. Yun. Kung nangyari sa iba yun, hindi posibleng mangyari sa atin yun. Yes, Dahil kaya kung mapapabayaan Totoo natin yan. yung responsibility natin, ay tiyak na talagang doon nahantong ang bagay na yan. totoo yan. Charge sa atin yun. Yeah. Charge sa atin yun. At yan yung sinasabi, tatay, na kung meron pa tayong panahon at mahabang nandiyan pa sa poder natin yung ating mga anak, either malaki na yan o bata pa yan, it is our responsibility to teach them. Talagang turuan natin sila That's at right. i-lead natin sila sa isang makajos na bagay. Yeah. Sa mga gawain ng patungkol sa Panginoon. Sapagkat, sabi nga ni Sir, pag lumaki yan, totoo naman, matutuwa ka pag nakatapos na yan ng pag-aaral. Matutuwa tayo kapag nakapagtrabaho na yan. Pero magiging kalungkutan mo yan kasi kung isang araw, iniwan na nila ang pagmamahal nila sa Panginoon. That's right. Bakit? Iyayabang na nila yung pinag-aralan nila. Iyayabang na nila yung pinagtrabahuan nila. At ang masaklap dito, iyayabang sa iyo. Iyayabang sa atin. So, asan naman yun? Hindi na nila i-recognize yung kapangyarihan at yung kadakilaan ng Panginoon sa kanilang buhay dahil mismo sa iyo na ikaw na nagpakain, nagturo, na ikaw na tatay, ay pinagmalakihan kanila. At yun ang pinakakalungkutan natin. At which is, iwasan natin yung bagay na yun na mangyari sa atin. Dahil alam natin na konting achievement lang ng bata, iniyayabang konting accomplishment lang, iyayabang na sa atin. Ang mahirap niyan kung hindi niya na-recognize na ang Panginoon ang nagbigay sa kanyang yan. Kaya nga umaabot na salitang ipinagmamalaki niya kasi wala na yung recognition ng Panginoon doon Hindi na niya nare-recognize Which is, doon sa bagay na yon mangyayari at maitutuwid natin yan sila kung ngayon pa lang paulit-ulit nating itinuturo at nire-remind sa kanila ang bagay na yan. Maaaring magkakaiba tayo ng sitwasyon sapagkat may mga iba sa atin maliit pa mga anak, yung iba nga makakaanak pa lang. Yeah. And then yung iba medyo high school na, Yeah. yung iba college na. Iba-iba ang sitwasyon natin pero Yeah. ang maganda ay either yan ay ano man ang sitwasyon natin,
gampanan mo lang ang tungkulin mo That's sa right. pagtuturo. That's right. Yeah. Sabi ko nga Sir Rudy, meron kasi tayong like for example, sa Bible, kita natin, yung mga binanggit kong verse kanina. Yes, sir. Yes, sir. Maliban doon sa mga binanggit kong Bible verse, punta tayo doon kay Manase ulit. Oo. Akalain mo kalagayan ni Manase, yung tatay niya, for how many years? 12 years. Mm. Niyang nakasama, ni-raised up siya. You Yes. see? So sabi ko nga, nakita niya naman. Oo. Naging alam ko naman siguro naman, mga anak naman natin ngayon. Oo. How much more pa yun noon? You see, ibig ko sabihin, kahit pa paano naman, I believe nakikita ng anak niya, yung ginawa niya. ng tatay niya. Yes. Na kung saan pwede mag-strike up ng influence sa kanya yun. Uy, Oo. hindi gusto ng tatay ko to. Oo. You see, kahit pa nga hindi mo pinapaliwanag Oo. makita mo lang na, uy, hindi ginusto ng tatay ko to. Oo. You see, i-avoid mo na yun. Yun. No, normally speaking, Oo. sabi ni Maki, ako personally, ganyan, lagi ko sinasabi, Oo. pinapakiramdaman ko palagi yan. Kung anong gusto. Kaya mas pinipili ko na maging similar yung galaw ko talaga sa tatay ko. Yun. You see, bakit kaya ko sinasabi yun? It's because it's the influence Yes, sir. Yung influence yung pinag-uusapan natin dito. Tama. Na kaya ko sinasabi yan, it's because of the reason na pag tinignan mo, yung nangyari kay Manase na yon, so anong influence kaya yung nangyari sa kanya doon? Alam nyo, napakaganda nito Ang nakakalungkot nito kasi yung, di ba, 12 years no nag-reign siya. Yeah, And then pag upo niya, kalang wicked things, hindi na talaga maayos sa harapan ng Diyos. Pambihira. Akalain mo, 12 years old, Sir Rudy, Yes, sir. gamit. Yes, sir. Wala ba sa team focus? Nasa juniors pa lang. Junior pa lang, pero So, wicked thing na wicked na yung ginawa kagad, pinagagawa. yung pagkasalang. Kaya nga sinasabi ko, para sa mga sa ating simbahan, makikita nyo kung gaano ka-importante yung sistema ng programa natin sa mga kabataan natin. Mula junior church, sa team focus, team preparation, lahat yan. Kasi bakit? Yung umupong 12 years old, may record sa Biblia. Against agad sa Diyos ang pinagagawa. Now, ang point dito is, ito isa sa mga pag-usapan namin ni Pastor, no? Kung naalala mo, Sir Rudy, Yes, sir. nasa loob tayo ng Baptist Land Studio, no? Makikita mo, yung span kasi ng years na yun yung Duyan years. Oo. Oo, yeah. Di ba? Nandoon yung point na kung saan dapat nating i-check yung sarili natin, fathers, anong impluensya ang nilagay natin sa mga bata during that time. Yeah. Is it the influence of konsente? Oo. Consentinized? Nakita ko yan. Nakikita ko yan sa sanlibutan. Ganyan ang ginagawa Yun talagang hindi mo mapalo Oo. kasi nakyukyutan ka sa anak mo. At sinasabi ng sanlibutan, bata pa yan. Tsaka na, hindi niya pa naiintindihan ang ginagawa niya. Yun. Yan ang which is, sabi ko nga, nakakalungkot na may ganyan silang view in a way na for the reason na hindi kasi nila naunawaan yung sinasabi ng Biblia pagdating sa pagkakakilala ng tao. That's right. Kasi sabi ko nga dyan, napatunayan ko yan talaga sa sarili ko. Foolishness is bound in the heart of a child. Yung. Kaya huwag kayong magtaka, mga magulang, mga tatay. Huwag kayong magtaka, kahit sa mga nanay na rin, huwag tayong magtataka kung may biglang lumabas sa kanila na kahit na hindi mo tinuturo. Yan. It's given because there's foolishness in the heart of a child. Yung. You see that? Nandiyan dyan as my one man say, nandiyan dyan yung kasalanan sa atin Tinitrigger lang ng mundo yan para lumabas. But that's already there. Na kaya ko sinasabi kasi ako personally, kahit baby. Kaya sabi ko, hindi pa pwede magkamali sa salita ng Diyos. Last time, naalala ko yun, bata pa si Daniel, talagang pinapakain na niya, umiiyak. May witness ako doon Talagang ayaw. Tana, may ginagano niyang gano'n. Sabi ko, nainis ako. Nainis talaga ako. Sabi ko, subukan ko to. Sinigawan ko. Hey! Stop! Umiyak siya. Tumigil siya. Bata yun. Kaya sabi ko sa iyo, Sir Rudy, hindi ako naniniwala doon sa Hindi ako naniniwala doon sa bata pa yan, wala niya pa rin. No. He knows what he's doing. Actually, tamad lang. He is testing. Yeah, Yung mga bata, they're testing. They're fully aware. Hindi nga nila naiintindihan, but they're aware. Sabi ko nga bakit makikita niyo sa social media ngayon, yung sinasabi ko, gentle parenting. What's the word? The hindi daw effective gentle parenting. Bakit? Meron doon isang baby rin. Nakakapaglakad na. Inaaway niya yung kapatid niya. Sinasabihan na nanay niya, stop it. Stop it, you're hurting her. Ayaw, tinutuloy pa. Sumagot ngayon ulit yung tatay. Stop it! Tumigil yung bata. You see the point? You see? Kaya ako sinasabi yan because that's how the Bible is true. Kaya That's kahit right. anong Amen. hindi pag-recognize ng sistema ng mundo sa tinuturo ng Biblia kung paano natin dapat gampanan yung papel natin bilang leader of the family and as the influencers of our family. Tayo yun, fathers Come on. You see, as the influencers of our family, kahit na hindi nila i-recognize, huwag tayong maging passive.
huwag kang Yo. tatahi-tahimik lang. Amen. That's right. Again, inuulit ko, fathers, huwag kang tatahi-tahimik lang. Huwag tayo papasok. Huwag natin sayangin yung pagod mo ng linggo. Nagigising. Actually, di naman pagod eh. Huwag mo sayangin yung buhay na binigay sa iyo ng Diyos. Nagigising ka kada linggo para umattend sa service. Para lang maging, para kang maging, para maging traditional lang yung spiritual mong buhay na papasok ka lang, magsisimba ka pagkatapos walang mangyayari. Wala kang gagawin. No, huwag niyo pahintulutan na linlangin tayo ng Diablo sa bagay po na yan. It's because, sabi ko nga, isang passiveness lang, Sir Rudy, ang gawin natin sa pamilya natin. Katulad niya sinabi ko sa inyo eh. Yes, sir. Maging passive lang tayo at hindi alarming sa atin yung sitwasyon na hindi na nagbabasa ng Biblia yung anak natin sa loob ng tahanan. Aba. I'm telling you, fathers, nagsimula na ang Diablo sa pag-impluwensya sa tahanan nyo. That's right. Lalo na sa mga anak nyo. Tapos ngayon pa, paano pa pag napahiwalay? Naalala ko tuloy, sinasabi sa atin at ni ating kapatiran na si Canuel. yes, wala ngayon. Yes, kasi may hindi daw siya natapos sa trabaho. At nasira ang cellphone. Ganon. Parehas kayo nasiraan ang cellphone. Yung sa akin, na ano lang. Ay, di pala nasira. Embargo lang Embargo yun sa'yo. Embargo lang. Yung sa kanya nasira daw eh. Oh, nabigla naghang. Kaya chinat niya ako ang gabi-gamit ang cellphone ni Mamang. Yeah. Pero yun ang sinasabi ko. Katulad sinasabi niya, napahiwalay. Si Sister Puli nasa Japan. Si Trisha, nandito minsan, pero most of the time, wala dito. Kasi Nasa siyempre, ibang bumabiyahe lugar na sa din, ibang lugar din sila. Pero alam mo, sabi ko nga, yung constant checking, yung constant checking, of course, hindi natin nakikita kung anong kalagayan. But as far as I'm witnessing, Yes, ako sir. personal ko namang nawi-witness sa kanila. Pag nananalangin sila dyan, nakikita natin. Yes, sir. Nakatelepono yun, naka-Google Meet yun. Yan ang ganda. Yun, Ginagamit yung cellphone sa Naka-Google Meet yun magandang sila. bagay. Nananalangin Oo. sila dyan sa altar. Minsan, pinapaikot ni Sir Noel. Nananalangin si Puli, nananalangin si Trisha. Pag wala dyan, dalawa lang sila ni Mami Love na nakaluhod dyan. Yes. Okay? Now, kaya ko sinasabi yan, it's because of the reason na pagdating sa malayo, ano pang binabato mong influence? Yun, malayo na yun. Paano pa kaya nasa loob ng tahanan? Eh, sabi ko nga sa inyo, pag sa loob ng tahanan, hindi na tayo aware na hindi na sila nagbubuklat ng Biblia. Gano'n ka kasiguro nagbubuklat ng Biblia yan? Ngayong malayo sa'yo. Yun Yung ang anak mo. pinaka- Huwag nating sasabihin, ano ba yan? Kilala ko anak ko eh. Sinabihan ko na eh. Wag ka pakampante sa ganyan. Kilala ko anak ko eh. Sinabihan ko na. Sabi ko nga, Sir Rudy, anong masama? May oras kayo mag-scroll sa Facebook. That's right. Fathers, tayo ang nag-uusap. Aminin po natin yung katotohanan. May oras kang mag-scroll sa Facebook kasi may mga trabaho naman hindi kayo tutok agad eh. Yeah. Kung yung pag-scroll mo sa Facebook, in-spend mo na lang ng time na kausapin through your phone yung anak mo at i-check his personal or her personal condition spiritually, maayos pa. Kasi, ngayong araw na ito, sa mga nagtatrabaho ng mga anak, natawagan nyo na ba yung anak ninyo? Yes. Alam nyo naman yung break time. Siyempre, ikaw naman, Sir Rudy, pinag-aaral mo si Emilio. Alam mo yung break time. Alam ko. Alam mo yung break time ni Ngayon, anong oras pinag-aaral. na mga yan? Alas 12 na eh. Di ba? Sigurado, nandun na sa bayan. Baka nanonood na ngayon sa atin yan. No, kaya ako sinasabi, aware tayo. Ang Yeah. point ko, Sir Rudy, is, ilan sa inyo, fathers, kayo ng aware at nagsabi, o bago umalis yung anak nyo, tinanong nyo, nag-pray ka na ba? Or ikaw mismo, kung hindi man kayo nagkasabay, umalis, nauna ka, Yeah. tinawagan mo, anak, nag-pray ka ba kanina bago ka umalis? Yun, no? Kamusta ka ngayon? You say, yung approach na casual approach, hindi yung pinapagalitan ha. Yes. You say, yung talaga kung paano tinuturo ng Biblia. O anak, kamusta? Ano kang ginagawa mo ngayon? Kamusta dyan sa ano mo? Yeah? Imbes na banatan mo ng scroll. Oo. Nanonood ka lang din naman sa Facebook Reels. Yeah. Mga ini-scroll mo sa Facebook. Buti pa yung iba. Sabi ko nga nakakalungkot nito sa ating mga fathers, mas madalas mo bang maraming kachat na iba kaysa makachat mo yung Yun, asawa mo. Yan ang Makachat mo yung anak mo para i-marry. Because makikita nyo, up until that time, makikita nyo na nag-i-influensya ka sa anak mo kahit na malaki na siya, nasa trabaho na siya. So anong gagawin niya later on? Pag siya rin nagkapamilya, ito yung ginagawa sa amin ng tatay ko. Tatatak sa isip niya. Tatatak sa isip. Anong gagawin niya ngayon? I-check niya na rin niya yung anak niya. Kasi ramdam niya, wala na. Ako anak naman, naging anak naman tayo eh. Tsaka sa atin pa lang mismo, kapag mismo ginawa na natin sa kanila yon, Yeah. mismo yung response nun, ganun din ang ginagawa nila sa atin. Yeah. Tatawagan din nila tayo, kukumustahin din nila tayo kapag hindi natin sila nakausap. Baka nga maunahan pa nila tayo
kapag ganun ang ginawa natin. Pero mahirap kapag ang tatay mas kinumusta niya pa si kumpare. Oh, di Totoo ba? yan, totoo yan. Oh, totoo. Tsaka ito naman, naging anak naman tayo eh. Ah, Ako, minsan, pag wala dito si pastor, yes, minsan sir. magchat-chat yan, tumatawag yan minsan, ano, kamusta na dyan sa church? Ang ginagawa nyo ngayon dyan? Yung ganun lang sa akin, hindi, kumbaga, without God's knowledge, maaring mairita eh. Pero Oo. ang normal na utak ng isang anak na masaya sa kanyang magulang, Yan. masaya kang malaman, uy, nag-chat yung tatay ko. Uy, Oo. nag-chat yung nanay ko. Uy, tumawag yung tatay ko, Oo. tumawag yung nanay ko. Yun. Ang normal na kaisipan ng isang matinong anak, pasasalamatan mo pag tumawag sa yung magulang mo. That's right. You see, That's kaya right. ibig ko lang sabihin, overwhelming sa akin yun. Oo. So, bilang isang anak, walang anak na hindi matutuwa doon. You Yeah. see? Maliban na lang, syempre, we have to grow as well, fathers. Baka naman mamaya, kada tawag naman ninyo, ginagawa nyo nga, nag-check nga kayo, pero lagi naman pagalit. Oh, ano naman ginagawa mo dyan? Ah, Hindi training tawag yes, doon. sir. Yes, Hindi sir. training tawag doon. Oh, di ba? Minsan may ganyan akong pansaiwar sa mga full-time na kalalakihan. Isa, pag kulang kita, bira, pula kagad mata, tulog ka na naman, no? Aba. Nakalamang ka na naman, oh. Ang problema, saiwar ko lang yun, sumasagot. Oo. Sakto. Kahit Sakto. hindi ko alam, nahuhuli ko to. Nasasakto. Pero anyways, ang sinasabi ko dito is that, makikita mo sa Rudy na, ganun yung ganun tayo, nagtitrain ka pa rin eh. Yes. Nagtitrain ka pa rin sa anak mo na magbibigay ng impact yun na later on, pag nagkaanak na, yung anak mo, ganun din ang gagawin. Bakit? Alam nila na masaya sila nung ginagawa mo sa kanila yan. Yan. At That's right. primarily, alam nila na ang chine-check mo sa kanila ay yung relationship nila sa Panginoon. That's right. Amen. You see, napakaganda Wow. nun. Ano man lang nagtatrabaho ka, mag-post ka sa, kahit hindi ka mag-post eh. Sa break time mo. Yes, sir. Actually, ang tawag dyan, healthy family. Yun. Yan ang pinakatawag dyan, healthy. Bakit ka mo healthy? Kasi makita mo maganda ang relasyon ng magulang at ng anak eh. Kapag may ganyang klaseng kumustahan, mga kapatid, healthy yan, sigurado. Yeah. At hindi nakaka-board ang pamilya niyan. Masarap na mapabilang sa ganyang klaseng pamilya. At yan yung makikita mo talaga na yung Panginoon nasa pamilya nila. As in talagang hindi naka-display lang, kundi kumikilos talaga That's ang Panginoon, right. ang banal na Diyos sa kanila. Kaya That's talagang importante na panatilihin natin na ganyan dapat ang loob ng ating tahanan. At mangyayari yan, syempre, kung tayong mga magulang, tayong tatay, ang mangunguna sa ganyang bagay. That's Hindi right. yung kukumustahin mo, bulyawan naman. Nag-usap pa kayo. Tsaka hindi ka mangangamusta sa Rudy na ang datingan kagad is parang may kinokondem kang kasalanan agad sa anak mo. Kaya minsan we have to learn that eh. Again, inuulit ko, itong pinakamaganda dyan, we should not play like we are perfect in front of our children. Let God show them how That's right. perfect we are. Hindi Amen. tayong magpapakita. Pag sinabi kong perfect, hindi yung hindi nagkakamali. Yeah. Lagi kong binabanggit yan pag ako po nagpipreach sa pulpit, ang ibig sabihin ng perfect sa Bible, maturing. That's right. That's the perfection in the Bible. Maturity. Maturing. Hindi po yung pagiging perfect na hindi ka nagkakasala, wala kang pagkakamali. No, Yes. maturity ang pinag-uusapan sa perfection. Let God see your maturity. Yes. Let God show them your maturity at hindi ikaw Amen. magsasabi nun sa Yeah. kanila at magpaparamdam nun sa kanila in a way na parang wala silang ginawang tama at ikaw lang ang tama Yun, sa yan, loob yan. ng tahanan. Yan. Ay talagang pag ginawa mo yan, I'm telling you, ito na nga, let me share this to you. I'm not going to say this to brag. Yes. Tatay, kilala nyo naman, si Pastor Hill. Yung tatay ko, pastor na natin. Ah. In other words, hindi ko nga nakita sa kanya yun. Tapos tayong miyembro, ganun ang gagawin natin sa anak natin. Ganun ang gagawin natin sa pamilya natin. Kaya naiilang ang bata. Yes. Kapag At ganyan, kaya nagkakaroon hindi ng na nagiging division. masaya. Yes, totoo nagkakaroon ng division, naiilang. Bakit ka mo? Perfect ang tatay ko. Mahirap kausap. Yeah. Pambira ang tinitingnan lagi. Mali. Wala nang nakitang tama. Yeah. Yun ang mahirap doon. Hindi maganda sa isang magulang na ang hinahanap mo ay yung kamalian. Yes. Kundi sana kung may nakikita kang mali, lagi tayo nandoon sa pagtuturo at pagpapaalala. Na ipinakikita pa rin natin yung concern natin sa kanila in a way na talagang mas nadidevelop o mas naiintindihan nila kung gaano natin sila kamahal o kung gaano sila kahalaga sa atin. Hindi yung parang mas nadidevelop pa na parang magkaaway kayo.
May ganong klase na instead na ikaw tatay o ikaw magulang ay nangungumusta sa iyong anak by checking them, pero instead na matuwa yung anak, nauuwi sa hindi katuwa, hindi nasisiyahan kasi iba yung style mo yung tipong check mo yung mali, hahanapin mo yung mga mali-mali. Wag ganon. Maganda, wala naman perpekto. Pero lagi kong sinasabi na kapag nandyan tayo sa sitwasyong iyan, dapat maunawaan ng anak mo kung gaano ka lang ka-concern at kung gaano mo sila kamahal. Hindi ma-develop na sila ay nag-iipon tuloy ng inis sa iyo. Oh, mga kapatid, kaya nga bring them in the nurture and admonition of the Lord at hindi into wrath, di ba? Kaya mahalaga 'yun, mga kapatid, kasi kung hindi natin babantayan yung sarili natin when it comes sa bagay na 'yan, ay tiyak talaga na hindi maganda ang kahantungan ng komunikasyon na ganyan. So, hindi magiging healthy. Ang healthy pamilya, makikita mo, masaya kapag nag-usap-usap. Ang healthy pamilya, andoon yung pakikipag-usap na may pagrespeto sa bawat isa. Andoon yung pagmamalasakit sa bawat isa. So please, tayo mga tatay, tayong mga magulang ang manguna sa bagay na yan. Maging aware tayo dyan. Tayo yung pinaka-vitamin nila para mas lalo pa silang lumakas. At sabi nga, yung pagdating sa salita ng Diyos, of course, yun yung lagi nating gamit na pang-encouragement sa kanila. At yan ay makakatulong para mas healthy ang pamilya natin sa ganong klaseng kalagayan. So, Sir Jow, yung bagay na yun, mahalaga yun. Alam mo, kasi sinasabi ko nga, healthiness in the family. If you want a healthy family, huwag niyong ituon yan. Ang pagkakaroon ng healthy family ay hindi niyo pwedeng hanapin sa pagkakaroon ng maayos na sustento, kumpleto kayo sa mga kagamitan ninyo, sa mga hinahanap ninyo. Hindi yun ang pinag-uusapan nating healthy family dito. Tandaan niyo po, ang pagiging healthy is not only about the physical, but ang pagiging healthy is more of the spiritual. Because sabi ko nga, tinuturo ko nga ito Sir Rudy sa mga young people The more you will respect your physical, the more you pay attention to your spiritual. Bakit ko sinasabi yan? Ito pinakamaganda niyan, fathers, no? Para matutunan po natin ito. Like for example, bakit ko sinasabi yan? Pag nag-pay attention ka, pagka spiritually healthy ka, you will pay attention to be more physically healthy. Why? Yes, Ano sinasabi ng Bible? Your body is the temple of the Holy Ghost. Templo ng banal na Espiritu. Papayagan mo ba templo, ha? Hindi sinabi ng maliwanag, sinasabi ng Biblia, templo ng banal na Espiritu, hindi sinasabing bodega. Magkaiba yun. Magkaiba yun, sir. Maganda't nalinaw yan. Oo. Iba yung bodega sa templo. Maliwanag. Your body is the temple of the Holy Ghost. Hindi sinabi that your body is the warehouse of the Holy Ghost. Sige, yan, okay yan. Ayos yan. Lalong-lalo naman, hindi naman sinabi ng Biblia that your body is the mini store, mini sari-sari store of the, So, ibig sabihin, templo ng banal na Espiritu itong katawan na ito. Kaya ako sinasabi, the more na pag-iingatan mo, kaya nga ito, Sir Rudy, para sa mga fathers, that's why you have to pay attention to the spiritual life of your family. It's because kung mismo ang Biblia nagsasabi ng katawan natin ay templo ng banal na Espiritu, siya pa ba ang magpapabaya ng ikalulusog ng ating ng ating physical na katawan? Yan. Kaya nga sinabi sa book of Matthew, the Father knoweth that ye have need of these things. Yan. Ano yun? Yung primary needs na atin. That's right. Kailangan, alam ng Diyos na kailangan natin. Tahanan, damit, shelter, clothing, food shelter. Alam ng Diyos, kailangan natin yan. Because He has to take care of His temple. You see? At kung meron ba mag-aalaga ng temple na ito, Diyos ang mas mag-aalaga niyan kaysa sa atin. That's right. Di ba? Tingnan nyo. Bigyan ko kayo ng magandang dyan. Sinasabi ko, marami tayong ginagawa physically na hindi imbis na ikaayos ng ating templo na Diyos, ikasisira pa. Kaya sabi ko, kung meron bang mag-iingat ng physical na buhay natin, Diyos pa ba? Yes. Diyos pa ba ang hindi? Uh-huh. Kaya minsan nagkakamali tayong fathers na nasisway yung attention natin na buhayin yung physical life ng pamilya natin. Na parang ang tipo sabi ko nga sa pulpit ng pag ako'y nag-impress, parang ang tipo parang tayo pa yung mas nakakaalam ng ikabubuhay ng physical na katawan na to. Gano?
You see, ng physical life natin kesa sa Diyos. Kaya hindi natin priority ang Diyos. Yan. You see? Kaya nga, marami tayong illustration na ginagamit nyo. Okay, sige, ikaw mag-provide sa pangangailangan yung spiritual. Pero up until this time, di ba napansin, parang kulang na kulang ka pa rin? Paano sa iyong pamamaraan lang yan? Wala kang pamamaraan na dinadamay ang Diyos. Kung meron man, 50-50 ka pa. Yeah. O, di ba, Sir Rudy? Kaya ako That's sinasabi, right, that's right. sabi ko nga hindi ako dumaan sa ganung kalagayan. Nung naalala nyo, binanggit ko sa inyo. Hindi ako dumaan sa ganung kalagayan. Tapos buong buhay ko, inilagay ako ng Panginoon. Sa simula pa ng pagbuhay ko, nilagay ako ng Panginoon sa kanyang gawain. Pero may testimony ako sa iyo. Yes, sir. Ibig ko sabihin, ikaw, ang testimony na patunay ko na nakita mo, naranasan mo yung ganung Yes, bagay. sir. Pinagdaanan mo yun. Yes, sir. Pero nung hindi ka nag-50-50 sa Diyos, mas tumindi pa yung meron ka ngayon. That's right. Yun Amen. ang sinasabi ko. That's right. Kasi Amen. kaya ko sinasabi yung fathers, we really have to pay attention because lahat ng ito ay, itong binanggit ko na huli, ito kasi yung nag-halt ng proper influence natin sa ating pamilya. Yes. Diyan tayo nagkakaroon ng problema. Kaya nga, sinasabi ko, Sir Rudy, nakakalungkot kapag father, shout out to all the fathers ng North, South, East, and West Corner. It's a sad picture kung tayo po ay nandito pa. It's a sad picture na kung tayo na nandito na, binigyan na tayo, binagpala na tayo ng Panginoon, simbahan, ng pastor, ng mga mensaheng kailangan natin para sa ikalalago po natin. It's a sad picture kung may lalabas pa sa tahanan natin na spiritually rebellious against God. Yan ang mahirap. Hindi Yan ang lang- pinakamahirap. Hindi lang spiritually rebellious, kundi spiritually passive sa dapat na ikalago nila para sa relasyon nila sa Diyos. Sir Rudy, last words natin bago tayo magtapos. Sa ganyang bagay, mga kapatid, yan ang pakatandaan natin. Kasi warning na sa atin to eh. Meron na tayong pastor, meron tayong simbahan, may mga kapatiran tayo, may mga area leader na mga leader o authorities na binigay sa atin upang pangalagaan tayo. Magpasakop tayo at sikapin natin na makuha natin yung benepisyo ng pagkakaroon natin ng simbahan. Kaya wag tayong passive sa mga itinuturo sa atin. At yung mga ganitong klaseng bagay, etong klaseng ng programa, tayo lang ang meron nito. Kaya nga Yeah. para dinesign talaga to para mas mapid pa tayo. Yeah. At dito pa lang, ma-appreciate mo na ang Panginoon eh. Bakit? Binigyan ka ng pastor, binigyan ka ng simbahan na talaga sadyang may plano sa'yo sa pang-araw-araw. That's Hindi yung, hindi tuwing Biyernes lang. Yeah. Kapatid, hindi tuwing Biyernes lang. Talagang araw-araw, talagang merong programa para sa atin That's na right. ikatututot, ikalalakas natin. Yeah. Ang pinakamaganda niya na gagawin natin, kunin natin ang ating pamilya, i-introduce o ipakilala natin ang programa ng ating simbahan at makita nila na ganito i-provide ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan natin. Yeah. In that case, mga kapatid, makakatulong ito para mas maging healthy pa ang ating pamilya. Yeah. Thank you, Sir Jao. Yeah. Kaya again, maano tayo dito? Magtulong-tulong tayo mga fathers. Kaya sabi nga namin sa inyo, just comment down there below sa ating comment section. Magsama-sama tayo. Kung may katanungan kayo, huwag po kayo mahiya. Mga kapatid, ngayon pa ba na matatanda na po tayo, may mga edad na tayo, lalo na po sa inyo na mga nakakaedad na po sa amin, sabi ko nga, ngayon pa ba kayo mahihiya? Kung meron pa, hanggat meron pa natitirang buhay ang binibigay sa inyo ng Diyos, sabihin, binibigyan pa kayo ng hindi na po second chance. Sabi nga ni Pastor, another chance. God is giving you another chance para ano? Para lumago pa ng lumago, ng lumago, ng lumago. Kaya anong kailangan natin gawin ngayon? Fathers, na may ganito po tayo, wag po kayo mahiya. Kung may gusto kayong itanong, point it down there. You see, kung gusto kayo, wag tayong papatalo sa pride natin. That's Di right. ba, tanda na ako ganito naman yung kalagayan, okay naman. Wag kayong mag-settle sa okay lang. Okay naman na. Wag kayong mag-settle sa ganyan. Tandaan nyo po, wag nyo tutuldugan yung okay na yan. Diyos ang nakakaalam yan. You see, ay nga sabi ko sa inyo, si Sir Rudy, nakapagtapos ka na rin ng mga anak mo. Yes, Huwag sir. niyo sabihin na, ay, tapos na ako sa mga anak ko, napagtapos. No. Anong ginagawa mo paghahanda, impluensya sa mga anak mo para ihanda sila sa pagpapamilya? Minsan natatapos talaga, Sir Rudy, sa susunod. Pag-usapan natin yan. That's right, sir. Natatapos lang doon sa pagpapatapos. Hanggang doon lang yung iba. Hanggang doon na lang isip nila. Nagtapos na rin sila. Akala mo, pag nakatapos na, tapos na ako sa'yo. Yeah, tapos na ako sa'yo. Akala natin hanggang doon lang. Pero sabi ko, Bahala paano ka mo na sa sila buhay mo. inihahanda ngayon sa pagpapamilya? Pagdating na sa paghahanda na yon, iniiwan na natin sa mga bata. Yun ang mahirap. Yun ang problema dyan. Yun ang Kaya mahirap. nga kung sino man ang pinaka
primary influencer pagdating sa preparation for marriage ng mga young people. Tayo yon mga tatay. That's right. Amen. Tayo yun. Alright? So I hope ay pinagpala po tayo. Bagamat late tayo nakapagsimula, still hindi nanalo ang Diablo na hindi tayo nakapagprograma para sa episode natin ngayon mga fathers. Patuloy niyo po yung panalangin na maging maayos na ngayong hapon dahil sa mamaya may programa pa tayo, the preparation, the curfew show, mamaya. At alam natin, alam ng Diablo eh. Alam ng Diablo kung saan niya tayo yayarihin. Pero ganun pa man, sabi ko nga, biyaya ng Panginoon at may knowledge tayo, binigyan tayong wisdom ng Panginoon na hindi lang doon ang connection natin, meron din dito. But prayerfully, kung may mga tao rin naman ay ginagamit ng Diablo para maputol ang mga ganitong programa, ay sawayin ng Diyos. Alright? So again, maraming salamat po sa inyong pagsabaybay, North, South, East, and West Corner, and to all the fathers out there. Thank you very much for being with us, joining us in this episode para sa ikalalago, ikatitibay po natin. Magsama-sama tayo. CSI Fathers, let's keep on growing and let's set the standard and let's set the example kung paano isang tatay dapat nangunguna sa kanyang pong tahanan at nag-iimpluwensya sa kanyang pong pamilya. Muli, maraming salamat. On top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Friday, everyone. See you soon.